Kumukulimlim na naman. Tag-ulan na talaga. Oh my goodness. Tag-ulan na siya. So pag mga ganyan hindi na tayo alis, no? Alis sana tayo ngayon. Mag-update sana tayo ng NACR. Ayan, makita natin dito na marami na pala tayong upload o mga update dito sa kasalukuyang construction ng North-South Commuter Railway Project, no? So yan, no? Baka mayroon pa kayong hindi napanood dyan. Pwede nyo nilang panoorin, no? Dahil ngayon ay kung napapansin nyo, hindi na tayo gaanong nakapag-upload ng update, no? Dahil yun na nga, dalawang beses o pangatlong beses na to na mayroon sana tayong dadaanan, kaso lang medyo umuulan, tag-ulan na, no? Dalawang beses na po tayo na hindi natuloy yung pag-update natin dahil nga biglang umuulan, no? Hindi tayo makapag-update ng maayos. Kaya pag mga ganun mga panahon ay hindi na po tayo tutuloy. Kaya sa ngayon ay medyo wala pa tayong upload, no? Pero pag magandang panahon na rin ay siguro makapag-update na tayo. Pero sa isip ko naman din, no? Dahil mas okay na rin yung wag natin ganong i-update kasi nagmumukhang mabagal yung project pag lagi natin ina-update. Kasi kung makikita nyo yung mga update natin, halos wala na tayong makikitang pagbabago, no? Dahil palagi nga natin ina-update. Kaya mas maigi na rin siguro yung paminsan-minsan na lang tayo mag-update para pag update natin, kitang-kita nyo na agad talaga yung may pagbabago. Kaya maganda na rin siguro yung paminsan-minsan na lang natin i-update yung mga NACR, no? At isa pang factor kung bakit parang lumalaylo tayo or parang hindi na tayo gaanong madalas dahil sa sitwasyon ngayon. Pag nag-update tayo, gumagamit po tayo ng drone, no? Alam nyo naman yung mga lugar na pinuntahan natin, yung pinupuntahan ko, bago ako makarating yan sa mga lugar na yan, may mga nadadaanan pa akong hindi nyo nakikita. Kaya at napapansin ko na medyo marami ng mga tambay. Basta alam nyo na siguro yung ibig kong sabihin, no? Hindi ko lang talaga may pinpoint ng maigi sa sitwasyon ngayon. At lalong-lalo na gumagamit tayo ng drone, kung mapagkamalan tayo na At marami na po akong mga encounter na pagdating dyan sa pagpapalipad ng drone, no? So hindi ko na lang sinasabi sa mga content ko, pero marami na. Alam mo kasi hindi ka naman basta-basta talaga makapagpalipad drone ng ano-ano na lang, basta-basta na lang. Kaya marami po akong experience. Dahil sa sitwasyon nga natin ngayon, no? Po, isa po yung factor na parang okay na rin na paminsan-minsan na lang tayo mag-upload, no? At hindi na talaga gaya dati kung napapansin yung mga videos natin ay pumapasok po tayo sa mga nasasabi natin hindi palaging pinupuntahan ng mga tao. Binabaybay talaga natin yung mga right of way, no? So alam mo naman yung mga right of way ng PNR ay hindi naman po lahat ay nakadikit sa MacArthur Highway. Mayroong iba na malayo talaga at wala pang mga bahay. So pinapasok natin yan. Dati walang problema dahil medyo okay naman yung pagdating natin doon, wala pang ganong mga tambay natin ngayon. Alam ko noong nagsisimula akong mag-upload, mga ilang taon na rin, no? Yung nag-update dito sa NACR at wala naman tayong napapansin dyan. Balita na lang tayo sa iba pang mga project dito sa ating bansa, no? Or sa mga nangyayari dito sa paligid-paligid ng ating bansa. At ngayon sa natin ito, mamaritisin natin or makibalita na lang tayo dito sa ginagawa din na isang railway line, no? So yung LRT1 Cavite Extension. So yun yung makikibalita na lang tayo dito, no? Dito sa may sa may LRT Cavite Extension. Dahil ito nga ang LRT Cavite Extension, kasama din ito nagsisimula nung mga istasyon nito, yung construction dito sa panahon din ni PRRD, no? Dating Presidente Duterte. Matindi din ang nitong dinadaanan nitong LRT Cavite Extension. Umabot din to ng ilang taon-taon din itong nagiging drawing, no? Itong extension na to. At kaninong administrasyon pa itong Cavite Extension na to. At nung panahon nga ni Duterte, doon lang nagkakaroon ng nakita natin magkakaroon ng mga construction dito. At itong Cavite Extension ay mayroon itong kakaroon ng partial operation, no? So ngayong sa December yata, kaya yun yung mamaritisin natin ngayon. Titignan natin kung ano na ang mga latest balita nitong ginagawang Cavite Extension. Yun ay mayroon itong 5 istasyon, no? Ito sa may Redemptorist, sa may Mia,
sa may Asia World, sa Ninoy Aquino, at ito ang Dr. E. Santos. So itong 5 istasyon ay ng phase 1 ay ito yung magkakaroon ng partial operation ngayong kailan ba yon? Disyembre ngayong taon, inaasahang mabubuksan na sa publiko ang 5 istasyon ng LRT1 Cavite Extension ayon sa Department of Transportation. Yan no. So sa Disyembre ngayong taon, no? So eksakto to para sa Pasko. Kasama sa mga istasyon na magkakaroon ng partial operation ay ang Redemptoris, MIA, Asia World na nakakonekta sa PITX, Ninoy Aquino at Dr. Santos sa Parañaque. Batay sa progress report. Yan. So makikita natin dito yung mga percentage bawat station. Sa Redemptoris ay ano na ito no, 97%, 0.4. Sa MIA station ay 97.2 at sa Asia World 90.4 at dito naman sa Ninoy Aquino station ay 93.5 at ito naman sa Dr. E. Santos ay 97. So yan po yung so halos patapos na lahat ditong mga ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, mahigit 90% na ang natatapos sa 5 mga istasyon. Natapos na ang structural works, civil works at ang paglalagay ng mga riles. Ang kulang na lang ay ang mga system works katulad ng ticketing, entrance gate ng mga pasahero at signages sa mga istasyon. Pinasilip ng DOTR at ng LRMC ang Dr. Santos Station sa Parañaque City. Kumpara sa ibang mga istasyon ng LRT1, ito lang yung mayroong sariling intermodal facility. O yun. Maganda pala dito kasi pag sumakay ka dito, ito sa may itong istasyon na ito. So diretso ka na doon sa mga terminal ng mga sasakyan. So mayroon silang intermodal para sa mga transportation, no. Para sa iba't ibang klase ng mga transportasyon. Paglabas ng mga commuter dito sa Dr. Santos Station, meron na agad ditong intermodal na transportation hub kung saan makakasakay na sila dito ng mga bus, jeep, UV Express at ng taxi. Ganda ng ginagawa nila dito, no? Kasi kumpara man sa iba na hindi intermodal, paglabas mo ng station, so kailangan mo pang maglakad, maghanap ng kung saan ka pwedeng sumakay. Pero dito, dire-diretso ka na agad sa kung saan ka man papunta, no? Hindi ka na naaabala sa biyahe mo. Samantala, sa usapin ng pasahe, mananatili ang fare matrix na kasalukuyang umiiral sa linya ng LRT1. Oh, yun. Yung pamasahe din pala ay parahas lang din doon sa may LRT1. So marami naman yata sa atin na nagkasakay na ng LRT1, no? Ganun lang din ang pamasahe. Bali, continuous lang. Oo nga naman, no? So parehas lang yun kasi LRT pa rin yun, no? Kasi hindi naman pwede pag sumakay ka dito tapos pagdating mo doon sa dulo, sa extension, iba na naman pamasahe. So dapat lang yan, parehas lang din ang pamasahe niyan dito sa may LRT1. Regarding po sa fare, currently we will be applying the same fare, which is 13.29 boarding fare, and for distance fare, kumbaga bawat kilometro in malalakbay, it's 1 peso and 21 centavos additional. Kapag nasimulan ang partial operation, tinatayang aabot sa 50,000 na pasahero ang masisilbihan nito kada araw na posibleng makabawas sa matinding traffic sa Metro Manila. So titignan natin yung 5 istasyon dito sa may official LRT1. So ito yung sa may Redemptoris. Kapag sinabi kasing Redemptoris, yan, simbahan sa may Baclaran yan. So pag dito ka sa may harapan ng Rojas Boulevard, doon ka sa may bandang Rojas Boulevard, paglabas mo ng Redemptoris Church, makikita mo na agad itong Redemptoris Station na to. Yan o. Ganda. Pero simple lang, no? Nakikita ko dito, ayan o, may hangganan. So nakikita ko dito sa istasyon na to, ay simple lang yung niya, design niya, no? Para lang din doon sa LRT1 lang din talaga. So makita natin dito sa ito sa loob na to ng istasyon, no? So naked siya, no? Kita natin yung mga bakal-bakal, mga poste. So naked yung design ng istasyon. At yan, so, World
station. Ito yata yung sa may parte ng ano, PTEX yata ito. Hindi ko sure, no? Kung ito ba yung sa may Asia World ay sa may PTEX. Sa kabila yung ano, PTEX nito. Yan. So ongoing pa rin yung construction nila dito sa yung kinukunan nitong mga video na to, no? Yan. Tapos ngayon dito naman tayo sa may ano, Ninoy Aquino Station. Yan, kita natin yung hagdanan. So walang ano, hindi ganong galante ang mga istasyon dito sa extension, no? Ito sa LRT1 Cavite extension. So simpleng-simple lang ang mga istasyon dito. Pero yun naman ang mahalaga, no? At least may masasakayan nyo. So dahil na nga magbubukas na nga itong LRT1 Cavite extension, nagkakaroon na sila ng test run. At dito sa test run na ito, ayan, papakita din natin yung test run nila. Nag-test run din ito nga sa mga bago nila. Ito nga, ang mga train cars dito ay ito na yung fourth generation, no? So itong fourth generation train cars, ganda ng mga train cars na gagamitin dito. Ito yan, no?